Okay, hindi na kung hindi. Just a decade and a couple of years older than I am. She burst out laughing. Napa-ouch pa siya na manakit ang sugat kakatawa. What's your preference then, Samantha? Men who are just about your age? He asked. The question caught her off guard though. Why would he ask her that? Get well soon, Samantha. Naglakad ito papalapit sa kanya. I cannot concentrate on work when I'm worrying about you, saad ni Liam. Si Samantha nakamasid sa bawat kilos ito, tila hinaplos ang puso. He cared for her that much? May ilang sandaling nakatitig siya kay Liam bago niya na-realize na hindi siya nakasagot sa sinabi nito. Okay, nakalabas na ako ng ospital, meaning I'm perfectly fine. I should hire a nurse to take care of you. Kailangan ko masiguro na hindi ma-infect ang sugat mo. Sagot ni Liam at nagpatuloy pa bago siya makapag-react. And Samantha, I'm assigning you a new driver. He will also double as your bodyguard. I need to make sure hindi na mauulit ang nangyari. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. But, nabitin sa ere ang protesta niya nang walang ano-ano, bumaba ang mukha ni Liam sa mukha niya at dinampian ng halik ang sulok ng mga labi niya. 10 seconds, his lips lingered for 10 seconds and yet, tila na blankong isipan ni Samantha. Napalanok na sabihin niya as heat exploded onto her face. Sure siyang mukha siyang overpine na kamatis sa pula. No buts, Liam said as he pulled away. I'll come back tomorrow after work. You better be a good girl while I'm away. Nakaalis na si Liam, walang ibang namutawing salita sa mga labi ni Samantha. What the hell just happened? Inalikan nito ang sulok ng mga labi niya pero ginilo ang buhok niya na tila ba isa siyang bata. Samantha did not know how to feel anymore. Umamin ka nga sa akin? Ani si Lina na matamaan si Samantha ng tingin. Inaaya siya nitong lumabas pero dahil di siya makapunta, ito na lang pupunta sa kanya. It should be okay. Babae naman to. Siguro naman yun magiging issue kay Liam. Si Lina was surprised when she saw her. Bakit daw nagkagano na siya at lahat pero wala siyang binanggit dito kay Rolin? Meron ka bang nililihim sa amin ni Rolin? Like what? Pamaang ni Samanthang tanong. Di siya sigurado kung dapat ba siyang umamin kay Serena. Samantha, you're becoming secretive lately. Munti ka nang mamatay tapos wala kaming kamalay-malay? Medyo offended to at disappointed kung malaman nito ang nangyari sa kanya. I thought we're more like siblings than just simply friends. Ano sa tingin mong nararamdaman ko ngayon? Mangiyak-iyak na dagdag pa ni Serena. Serena, hindi ko naman sinasadyang wag sabihin. Ayoko lang na mag-worry kayo ni Rolin. Malalaman pa ba namin? Or baka bigla ka nilang maglaho na parang bula. Alright, I'm sorry. You know, I should call Rolin. Akba nitong ilalabas ang phone pero maagap nitong napigilan. Why should I not tell him? Para dalawa kaming naninermon sa'yo, Samantha? Okay, I know. Pero kapag sinabi mo kay Rolin, susugod yun dito. Ano naman? Masama? Tikwas ang kilin tanong nito at muling tinangkang idaya lang numero ng kaibigan nila. Kung nakakakilos lang si Samantha ng mabuti, inagaw na niya ang cellphone nito, but her immobilizer was limiting her movements. Serena, pwede bang sunduin mo na lang ako, please? Nakikiusap pero may tunog yamot na sabi niya. Binigyan mo ko ng dahilan kung ba't hindi ko dapat sabihin. Because Rolin must know about this, Samantha sighed. Nafa-frustrate siya dahil hindi niya alam paano magsisimula sa pagsabi ng totoo sa kaibigan. Serena, umpisa ni Samantha. He cannot come here. Hindi pwede. Bawal. Mas nalito si Serena base sa malalim na pagkakakulot ng noon ito. Nagpupunta siya dito dati at wala namang problema. The rules changed. Just recently. There are rules? Nagdududa ang tingin pinukol ni Serena sa kanya. Whose rules? Muli siyang humugot ng malalim na hininga. Liam! Si Mr. De Jos? Why? Bakit? I mean, Rolin and I, we are your friends. If Rolin cannot come, bakit ako pinapasok naman? I don't get it. Me too. I don't understand it either. But it's what Liam said. I cannot even see Rolin. Pinagbawaran ako. Why is that? Bago natapos si Serena ang sinasabi, nakarinig sila ng katok sa pintuan ng silid niya. Samantha said, come in. Baka si Auntie Minerva yun na nagsasabing dadala na lang sila ng dinner doon para hindi na bumaba sa dining room. So she politely asked Serena na alalayan ng matanda. Pero pareho silang nagulat nang si Liam ang pumasok. Nagulat si Samantha dahil naroon si Serena. The latter would surely run her with questions later. At si Serena nagulat dahil sa unang beses nitong nakita si Liam. And she was obviously surprised and awed at how handsome the man was.
Halata yun base sa mistulang pagkakatulala nito. How are you doing? He asked her. Kung di pa sapat ang concern sa tinig ito, he bent and kissed her cheek. Pakiramdam niya gusto niyang maglaho. Liam kissed her in front of Selena. I'm good, Samantha stuttered. Kay Selena nakatingin na nakangisi sa likuran ni Liam. Nakabawi ito sa pagkabigla. I have a visitor. Siya si Selena. She is my best friend. Selena si Liam de Diyos. Pakilala ni Samantha at halos malaglag ang panga niya. Nandi man lang nilingon ni Liam si Selena. Dinner is served. You two should go down now, sagot ni Liam. Sa kanya pa rin nakataon ang atensyon na para bang siya lang ang nasa silid na iyon. Pero hindi man ito nilingon man lang si Selena. Nakahinga siya na maluwag na inacknowledge naman ito ang kaibigan by saying that they should go down for dinner. Let me help you. Inalalayan siya makababa ni Liam mula sa kama niya kahit di naman na kailangan pa ng tulong. Na magtamang tingin nila ng Selena ang laki ng ngisi ng kaibigan niya. She surely had a lot of explaining to do later. Hindi na nagkaroon sina Samantha at Selena ng pagkakataon na makapag-usap. Pinalayas na kasi ni Liam ang kaibigan niya after dinner. Hindi naman literal pero sinabi ng asawa niyang late na at kailangan niyang magpahinga. And Selena, being sensitive enough, nagpaalam na to sa kanya at nagsabing tatawag na lang kinabukasan. Dito rin malaman ni Samantha kung magpapasalamat pa siya dahil naligtas siya pansamantala sa question and answer portion with Selena. O maiinis dahil nagdesisyon si Liam para sa kanya. But she could not argue with him kahit natahimik na lamang siya kahit saan gusto niya itong sitahin ang pagsasaplado sa kaibigan niya. I need to fly to New York tomorrow, sabi ni Liam habang paakyat sila sa second floor kung saan nararoon ang silid niya. I'll be gone for 2 weeks straight, Tanging nasambit ni Samantha. Nalungkot siya sa loob niya pero dahil sa lagi niyang tinatak sa isipan niya, ang bawat pagkakataong hindi sila magkikita ni Liam ay makabubuti para sa kanya. Mas mahirap kasi sa tulad niyang nagpipigil ng damdamin ang lagi itong nakikita. But knowing within her that she could not allow herself to fall for him, lalo na nagiging extra caring ito, mapanganib masyado iyon sa puso niya. I will call from time to time. Do not leave the house without my permission. And never ever leave without your bodyguard. Patuloy pa ni Liam. Oo na po, she mumbled. Kahit ang istrikto para kang tatay ko eh. What did you say? Tumigil pa ito sa paghakbang kahit nasa kalagitnaan ng hagdan. Sabi ko, oo na po. No, the last part of what you said. Wala kailani niya. Hininaan kasi niya talaga masyadong pinagsabi niya kanina. Liar, you said something. Nagpababa lang suko niya ito. Napaatras at nakaramdam na balustre sa likuran niya. What was it, Samantha? Napangwi siya ng malingunan ng ibaba. Kahit pa nakalalim naman ang isang kamay ni Liam na nakalapit doon, naparunok pa rin siya. Mataas kasi ang magarang hagdanan at di siya makakapit na maayos kung sakalit gawa ang isa lang kamay niya ang pwedeng humawak. I might fall. Tangka niyang pag-iwas. Move away a little. He shook his head, challenging her by doing the opposite of what she said. Nang pakiramdam niya isang galaw na lang at didikit na siya rito, alanganin siyang umiti at tiningala ito. I said, pogi ka sana kaso ang strikto mo. Aniya already holding her breath at his proximity. Ito sa sinabi niya. Matalim siyang tiningnan sa mata bago unti-unti na lumayo. Nakahinga naman siya ng maluwag at hinayaan siya nitong mauna sa pag-akyat habang nakalala ito sa likuran niya. Hindi yun ang sinabi mo, Samantha, sabi ni Liam. At hindi pa pala ito tapos. Paano mo alam na hindi yun kung hindi mo naman narinig? I heard it, just a little bit. And let me tell you, hindi ako natutuwa na gano'n ang iniisip mo sa akin. Seryoso ng pahayag ni Liam. She could hear in his voice kahit hindi niya nakikita ang mukha nito. Pero imbes umamin, she softly chuckled. What's funny now? Irritable nitong tanong. They already reached the door to her room. Ito na rin ang nagbukas para sa kanya. You, sagot naman ni Samantha. Don't be like this, okay? Hindi ako sanay. She marched towards her chair in front of her vanity. Anong like this? Nakasunod nitong tanong. Tumigil to sa likuran niya at inagaw ang hairbrush na pinasusuklay niya gamit ang kaliwa niyang kamay. Let me, he murmured. Di naman makapaniwalang napatulala siya sa refleksyon nila sa salamin. The mighty, overly mysterious billionaire Liam de Diyos was combing her hair. Pakiramdam niya may mga paru-parong nagsisiliparan sa sikmuran niya. She was deeply touched as she felt so special at that moment. Sino siya para pagkaabalahan ito?
Anong hindi ka sanay, Samantha? Liam asked. Tumingin sa salamin, sa nilubong ang mga mata niyang nakatitig dito. Kung hindi pa nga ito tumikim, hindi siya kukurap. Anong sinasabi mo? Agad niyang binaling sa iba ang tingin. Forget it. Ow! Reklamo niya. Totor's hair nang hilahin itong sadya ang buhok niya at tinulak pa ng bahagya ang ulo niya. Anong problema mo? Nabibigla niyang asik kay Liam. Here I am trying to be sweet to you but you keep insinuating that you see me as your father. Sino sa atin na may problema, Samantha? Hala? Samantha thought. Nainis yata si Liam. He was trying to be sweet to her? Goodness, Samantha, ang husay mo talagang manira ng moment. That's not what I meant. Alright, let me rephrase my question. What I really wanted to ask is if you want a daughter for a child. Liam calmed himself by heaving a sigh. Tapos pinataw magkabilang kamay sa braso niya, gently dahil hindi kakayanin ng kanang balikat niya ang anumang pressure. It doesn't really matter if our child will be a girl or a boy. Natigil to dahil sumigaw siya at tinakpan ng kaliwang tenga niya. Dalawa sana pero hindi niya maingat ang kanan niyang kamay. Stop! She opened her eyes and saw his grim face, not a little bit pleased with her reaction. She struggled and she couldn't string out a sentence to explain why she acted that way. Natakot siya bigla sa madilim nitong mukha. Para may parating na bagyo. Ikaw ang unang nagtanong. He started. What answer would you have expected from me? You are my wife, Samantha. I know. She got him. Ayaw niyang marinig ang kasunod bukod sa hindi niya ma-imagine. Di niya nais umabot sila sa ganon. But we are not a normal couple, are we? We cannot have kids together. Habang sinasabi niyang huling mga salita, papahina ang boses niya. Lalo kasi nagdilim ang mukha ni Liam. Bakit na ganon makareact? Hindi ba tamang sinabi niya? I mean, come on. We cannot even make our relationship public. It just felt weird discussing having kids, you know? I mean, you and... There are still things that you don't understand, Samantha. Pero isang araw ipapakilala kita sa lahat. Sana pagdating noon, makayanan mo ng pagiging asawa ko. No, hindi yan ang ibig kong sabihin. I'm totally fine na walang may alam ng tungkol sa atin. Letting everyone know will make it harder for me to explain to my sister. Yes, because she was making her decisions with consideration to what Nikki might feel. Alam mo why I don't want this topic. I feel guilty, Liam. I will not know how to face Ate Nikki if ever she hears us talking about kids. Your kids should have been my nieces and nephews only. Di nakangiting patuloy niya. The idea of having his kids actually warmed her heart kung magpapaka-honest siya. Then again, she could not let her feelings decide for her. Samantha? He bent so that his face was resting between her head and her left shoulder. I promise to make things right between us. I'm sorry if I have to keep you a secret for the time being. I swear, it is for your own good. He said that as gently as he could. She was talking about Ate Nikki, right? Nevertheless, she did not push the issue anymore. Gusto niya sanang namnamin ang mga yakap ni Liam dahil sa totoo lang. She loved the warmth coming from his body. Pero ginalaw niyang balikat para pabitawin na ito. Looking at their reflection in the mirror, Samantha realized that her hair was down and she looked so much like Nikki. Naparanok siya. Can you tie up my hair? Ani ang tumikim para palisin ang tila pabarang naramdaman niya sa kanyang lalamunan. Liam creased his forehead. Pero dinampot naman Liam ang hairbrush at inampisang ipunin ang buhok niya. Several minutes later, inantok na lang siya pero hindi nagawa ni Liam ang pinagagawa niya. I guess you should sleep now. Natatawa pa lamang ito. Yeah, ang galing mo palang magbasahin ng ulo. Biro ni Samantha. Nakakaantok. Inalalayan pa rin siya nito palipat sa kama niya. Good night, he whispered. Bent down and kissed her forehead. Good night, Liam. She murmured as she felt her eyelids getting heavier with each passing second. Sa katunayan, hindi si Samantha sigurado kung nakatulog ba siya kaagad o may lumapat na bagay sa mga labi niya bago siya tuluyang igupo ng antok. Liam, on the other hand, smiled lightly to himself as he turned to go out to his wife's room. It had been a week since Liam left for New York. Batong-bato na sa Samantha. Si Serena naman di niya nakausap dahil na busy sa trabaho. Ang nurse na hinire ni Liam kahit di kailangan ng kinakausap niya palagi. Napakwento na nga niyang buhay nito. Malapit na rin niya makabisadong relationship issues ito sa boyfriend nito. Kung gusto naman niyang matulog, pinagsiselfone na lang niya ito sa tabi. Sa totoo lang, wala naman talaga itong ginagawa. Mapagbigyan na lang si Liam kaya pinabayaan na lang niya. Her life was becoming boring with each passing day. With her injured arm, she doubted that her life would be back to normal soon. Pero naiinip na siya. Kaya naman nang tumawag si Serena.
Ganoon na lang ang saya ni Samantha na makakwentuhan ito. Sayang hindi rin matagal dahil sa nararawang pinadala nito. Nakita ko si Mr. De Dios kasama magandang babae na yan. Sabi ba ni Serena naka-video call niya? Samantha was staring at the photo of Liam and a woman she had no idea who. Masakit sa mata pero mas masakit sa puso. At lalo mas masakit magpanggap na hindi apektado. Noong nasa New York ng kaibigan niya at nagkataon, sinama ito ng ama sa parehong business conference sa dinulahan ni Liam. Is she the girlfriend? Talong pa ng kaibigan niya. Nakakaingit naman. Did he see you? Samantha asked instead. I guess so, pero hindi niya ako binati. Serena answered. Napakasaplado. Best friend mo naman ako pero hindi mo lang ako binati. Saka nahiya rin naman ako, no? Hoy, teka lang. Hindi pa tayo nakakapag-usap ha? Babawi ako pagbalik ko, uuwi na ako bukas. Hindi ko natatapusin ang conference. Great! I'll see you in your place then. Gusto ko lang lumabas, naiinip na ako rito. Okay, I will call you if nasa condo na ako. I'll be flying non-stop naman so I'll be back before you know it. To go to Serena. Gotta go. Don't tell Mr. De Dios that I sent you that photo. Baka i-demanda niya ako. Humagkikik pa to bago tinapos ang tawag. Samantha sighed. Kundi ba naman siya masokista? Nagwapa niyang izumang larawan. Niya that Liam brings dates for his business appearances. Pero masakit pa rin sa mata. Lalo na't nagsiselo siya. Kahit pala wala na si Wendy, may maipapalit pa rin ito. At mas maganda pa nga ngayon. Samantha sighed. Madam, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Nurse Beth asked. Wala, kaila niya. Wag mo kong pansinin. She got up from her bed and walked to her room's balcony. Gabi na at kasing lamig ng simoy ng hangin ang nararamdaman ni Samantha sa puso niya. Why did Liam need to pretend to be dating? Ganun ba ka-importante yun sa estado nito? But if he really had to, why would he just not bring her instead? Total asawa naman sa nito. He needed to hire somebody else. Hindi pa ito magsisinungaling. Or he simply did not want the public to know that he was married to her, to someone like her. Ganun ba siya kapangit? O ganun ba siya kabata kumpara dito? Hindi ba sila bagay? Before Samantha knew it, pumatak na mga luha niya. Ngunit mabilis niyang tinuyo ang mga iyon. Dahil na bang karapatan niya na makaramdam ng kahit anong klaseng paribugo? Wala naman, hindi ba? Hindi siya dapat magselos o magtampo. Kinabukasan sa ingay ng cellphone niya, nagising si Samantha. It was Roland who was calling endlessly for the last several minutes. What do you need? Naiinis pero mas tamang ang pagkaantok na bungad niya. Gee, Samantha, what are you? A princess? It's past 8 a.m. Banat din naman ng kaibigan niya na parang kasalanan pa niyang di agad masagot ang tawag nito. Wala kang pakialam. She closed her eyes once again habang nakadikit sa tenga ang cellphone niya. Sa bagay, napakayaman kasi talaga ng guardian mo. Aba, kahit isang mall lang ipamana niya sa'yo, hindi ka na maghihirap. Sabi pa ni Roland. Bakit ka tumawag? Bahagyang naiirita ang boses niya. Mamamatay na ba si Liam at pinag-uusapan nila ang mana? Concern lang ako, senyorita. News about Mr. De Dios' upcoming marriage is circulating on the internet now. Kung nagkaanak siya sa asawa niya, saan ka pupulutin? Tugon ni Rolly na kinabangon ni Samantha. What did he say? Oh, masyado pang malayo ang anak. Paano kung di ka magustuhan ng mapapangasawa niya? Have you met your guardian's fiancé? Dagdag pa ng binata. What are you talking about, Roland? Naguguluhang tanong ni Samantha na may kasabay pang paninikip ng dibdib. Si Liam na asawa niya ikakasal na raw? It's all over the internet. Come on! Nauna pa ang publikong makaalam kesa sa'yo? Para niya to nakita na girl eyes pa. Saan ka ba natulog? Sa pansitan? I haven't seen it yet. Mahina niyang sagot bago nilagay sa loudspeaker ang aparatong hawak at nag-browse sa business news. Sa tinagal-tagal na naging misteryoso ang isang Liam De Dios, babae lang pala makapagpapalantad sa kanya. Did you know? Hotel heiress si Meredith Jones. Kung hindi ka itatakwil, baka nga mas maging prinsesa ka, Samantha. Kung ano-ano mga sinasabi ng kaibigan niya. Pero nasa mga larawan ni Liam at ng kaparehong babae sa picture na nauna ang pinadala ni Selena sa kanya. In fact, it was the same photo and a couple more. She couldn't believe the captions though. Enigmatic billionaire Liam De Dios to tie the knot with hotel heiress Meredith Jones. Wala sa loob na napahawak sa dibdib niya si Samantha. Hindi niya na makita ng malinaw iba pang write-ups dahil alam na sa luha ang kanyang mga mata. Samantha, are you still there? Hey, nakatulog ka ba uli? She hung up. Samantha could not speak anymore dahil nakatakip ang kamay niya sa bibig niya para pigilan ang sariling pumalahaw ng iyak.
I promise to make the right things between us. I'm sorry if I have to keep you a secret for the time being. I swear it's for your own good. She remembered Liam say. Yun na ba ang ibig nitong sabihin? Ang pagpapakasal nito sa Meredith Jones na iyon ang paraan para itama ang meron sila. Kung ganoon, ano na ang mangyayari sa kanya? Would Liam finally have their marriage annulled? Samantha felt a sharp pain in her chest at alam niya, ang sakit din sa puso niya hindi para kay Ate Nikki. Nasasaktan siya hindi para sa ate niya. She was hurt because she loves Liam. For the longest time, Liam had maintained a private life. Walang maski anong litrato nitong makikita online, but in just one night, the internet feasted with the news that he was getting married. And several hours later, nothing was done to take it off. Kaya naniniwala si Samantha na totoo ang balita.